Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muli pong nagbabalik na naman para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong kumakalat sa social media. Ito pong congressman at dating congressman po ng 19 Congress kung saan po pumutok ang iskandalo mga kababayan ng napakaraming corruption, anomalya, ang mga flood control project po nila, mga kabayan, ay ngayon po ay naglalabasan na po yata ang mga baho na mga proyekto nila. Katulad po yata, ito pong proyekto po yata sa 2nd District ng Surigao del Norte ng mga panahon ang congressman po ay si Ace Barbers daw po, mga kabayan. Ito po ang kumakalat po sa social media, mga kabayan. Ito pong mga proyekto daw po ay paldong-paldo daw po si dating Congressman Barbers sa kanyang distrito nung panahon ng 19 Congress sa 2nd District po ng Surigao del Norte. Paldong-paldo daw po, mga kabayan. Ito po ang kumakalat sa social media. Mga kabayan, yan po ang kumakalat. Ang flood control po na wala daw pong bakal. Paldo si Barbers, walang bakal, kaya bumigay. Yan po. At ayon po pa sa mga ito po pinost sa social media, ano po sabi? Flood control projects sa Surigao del Norte gumuho dahil sa bagyong Basyang Paldo, mga kabayan. Ito po ay pinost ni Wild Nature Unique TV, mga kabayan. Ayan po. Wala raw pong bakal ang mga flood control. Diyan daw po sa Surigao del Norte. Kung saan po, dyan po ang probinsya ng dating congressman na si Ace Barbers, mga tambay. At ang mga proyekto po ng flood control nila ay dumami po ng dumami nung panahon po ng 19 Congress. At hindi lang po yan, mga kabayan. Meron pa po yan, mga kabayan. Ito pa po. Meron din pong balita, mga kabayan, na mga anomalya na dapat imbestigahan dyan po sa 2nd District ng Surigao del Norte, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Pakinggan po natin, mga kababayan. Hindi na raw nakatiis ang mga residente ng 2nd District ng Surigao del Norte kaugnay sa umano'y hindi natapos at substandard na flood control at infrastructure projects sa kanilang lugar. Pinaiimbestigahan na nila ito sa ICI dahil nagpabaya raw ang mga otoridad at nagkulang sa inspeksyon at monitoring. Kabilang sa mga na-flag na proyekto ang construction at improvement ng mga kalsada patungong seaports sa Surigao City. Sa datos ng DPWH, St. Gerard Company ng mga Diskaya ang may hawak ng isang phase ng proyekto. At kaugnay niyan ay makakausap natin ang isa sa mga nagreklamo o complainant na si Wilbert Ga. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Wilbert. Hello, magandang gabi po, Ma'am Corina. Magandang gabi po. Opo. So ito po bang inyong inirereklamo ay flood control project at iba pang mga proyekto tulad po ng ano? Maliban sa flood control project po, Ma'am Corina, meron din pong dalawang bridges, malalaking bridges po ito dito sa lungsod ng Anawawon at yung isa ay sa Bonifacio Puktoy Bridge po. Okay. So mga flood control ito na napansin ninyo dati pa bago pa sumabog ang lahat ng mga kontrobersiya ngayon? O ngayon lang po ninyo napansin dahil marami na nga pong iniimbestigahan? Ito pong dalawang bridges, bago pa man pumutok ang issue sa flood control, kasi nasa radio, topic ko na ito palagi kung bakit delayed natapos yung proyekto. Tapos nung sumabog yung flood control issues, mga October, saka na ako nakapag-debut sa mga flood control projects. Mm-hmm. So sa kabuuan, ilan po itong mga proyektong inirereklamo ninyo? Inisa-isa ninyo po ito sa ICI? Yes po, Ma'am Corina. Actually, marami po ito pero naka-highlight siguro ng 5 or 6 na mga proyekto po.
mga 5 o 6. Okay. So sinuyod po ninyo lahat. Sinuyod ninyo lahat dito sa Surigao del Norte. Yes po, sa District 2, yung pinuntahan ko. In fact, mayroon akong pictures at saka videos na actual talaga na napuntahan ko. Itong mga proyektong ito, lalo na itong mga flood control projects. So, okay. Yan po mga tambay, grabe no. Sa District 2 po yan kung saan po naging congressman ng 19 Congress si Ace Barbers. Ang congressman po, ang kanyang distrito nung siya po'y congressman ay ang 2nd District po ng Surigao del Norte. At yan po'y mapapatunayan naman po yan ng ating mga kababayan dyan po sa 2nd District ng Surigao del Norte. Totoo po ba ang proyekto po ng napakaingay, lalo-lalo po nung panahon ng Quadcom, at nung panahon po ng impeachment ng Vice President, ay napakaingay po nitong si dating Congressman Barbers. At ito po ay hindi balimbing. Hindi raw po balimbing yan, mga bayan. Hindi po balimbing umano si Barbers, mga bayan. Yan po, mga bayan. Naglalabasan na po ang mga baho. At ito po ay na-testing. Tinesting po ng bagyong si Basyang. Na-testing po ni bagyong Basyang ang proyekto po, lalo-lalo po ito pong gumuho ng flood control. At ayon din po sa nagreklamo na kababayan po nila diyan sa Surigao, sa 2nd District, napakarami pong proyekto, higit pa sa 5. Hindi lang po flood control. May mga tulay pa, mga big project, mga tulay na hindi po natatapos, mga kababayan. Kaya nga po binansagan po ng ating kababayan, lalong-lalo po itong post ni Wild Nature Unique TV, na paldong-paldo daw po. Paldong-paldo, mga kababayan, ang congressman na naging congressman nung 19 Congress na si Ace Barbers, mga bayan. Paldong-paldo daw po ayon po kay Wild Nature Unique TV. Mga bayan, grabe no? Pero po, inilapit na raw po sa ICI yan. Mga bayan, inilapit na. Kaya nga po takot na takot sila. Takot na takot po sila maging presidente si Inday. Mga kabayan, takot na takot po sila na maging presidente si Inday. Kasi po, lahat po kasi ng kaalyado, lalong-lalo yung mga pumirma sa impeachment ng Vice President, nasa 200 plus po yan, ay napakalaki po ng porsyento na mga nakakuha po yan ng napakalalaking proyekto sa DPWH. Mga insertion, allocable, mga nangomisyon. Hindi po ba? Kaya lang, ang iniimbestigahan lang po ng DPWH ay yung gustong-gusto lang po nilang imbestigahan. Napakadalang po na makakita tayo na kaalyado nila ang tinututukan sa imbestigasyon. Hindi po ba? Kung yung kay Tambaluslos sa Leyte ay hindi rin po pinuntahan nung nag-road trip si Dizon. Ganyan po katindi. Kaya nga po ayaw nilang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Hindi po ba? Hindi nyo po ba napansin? Ikinulong na lang po nilang basta-basta si Diskaya dahil sinasabing napakaraming anomalya na korupsyon dahil sila ay mga contractors. Ang tanong, gaano naman kaya karami sa buong Pilipinas ang ginamit ang kumpanya ng mag-asawang Diskaya? Gaano karaming congressman Luzon, Visaya, Mindanao, mga kabayan, at ayaw na ayaw po nilang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya na napakaraming alam na congressman na nangungumisyon sa kanila. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya ito pong lahat ng ito, mga kababayan, maiksi na po ang panahon nila. Sana po loobin po na manalo at makaupong presidente si Inday Sara, ang Vice President. Para po lahat po itong mga politiko na ito ay isuka po nila ang mga pinagnanakaw nila sa taong bayan.
at makulong po sana sila dahil po sa ginawa po nilang kawalangian, katarantaduhan, at ang Pilipino ay namamatay pa sa kanilang mga proyekto umano. Yan po mga kababayan. May katotohanan po ba mga kababayan ko sa Surigao del Norte, sa 2nd District po ng mga barbers? Ang mga proyekto po ba ng mga barbers dyan na gamit ang buwis ng taong bayan ay katulad ba ng mga proyekto na matitibay sa Davao City? Nagtatanong lang si Kamanong sa mga kababayan natin dyan po sa Surigao del Norte, sa 2nd District. Mga kababayan ko, kayo po ang makapagsasabi niyan sa aming mga Pilipino, mga kababayan nyo sa Luzon at Mindanao at sa buong Bisaya. Hindi po ba? Maraming salamat po sa mga kababayan natin dyan po sa Surigao del Norte ng 2nd District. Mabuhay po kayo. At syempre po, lumaban naman po kayo. Ang inyo pong panlaban ay ang inyo pong mga boto. Huwag na po kayong pumayag na mga ganyang klaseng politiko ang maglilingkod sa inyo. Kung bigyan man kayo ng pera, ibulsa nyo. At huwag nyo silang iboto. Dahil pera din po yan ng Pilipino. Hindi naman po nila pera yan. Hindi po ba? At thank you din po mga kabayan sa inyo pong lahat, sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po mga kabayan, yung ating pong mga kababayan nagbibigay po ng biyaya. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat po kay Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Tatay Nick ng Canada, Gayat Siena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at si Eric, si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po mga kabayan. At syempre po, yung ating pong mga panalangin, dire-diretso lang po tayo, manalangin po tayo. Isama po natin sa ating mga panalangin na ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulo na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.